Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea. At syempre, hello din sa viewers and loyal followers ng MOR. Ang totoo niyan, isa ako sa mga libo-libong silent followers ninyo. Nanonood, nakikitawa, nakikiiyak, pero never pang nag-comment. Pero something happened kasi sa buhay pag-ibig ko na gustong-gusto kong ikwento sa Dear MOR. Pakiramdam ko kasi I am part of a community, of a family. Itong kwento ko na to ang masasabi kong ambag ko sa bonding nating mga kapwa ko kamorkada. Ako nga pala si Emily, pero mas kilala ko sa amin bilang Maymay. Ang dami-dami kong detalyeng gustong sabihin pero susubukan kong pagkasyahin lahat. Popoy at Bea, I fell deeply in love sa isang office mate. Nag-umpisa kami as purely magkatrabaho lang. Hanggang sa naging friends, hanggang sa naging close friends, at hanggang sa hindi ko na alam kung matatawag mo bang more than friends. His name is Raymond, or Mond for short. Matangkad siya, lalaking lalaki, and siya yung tipong malakas talaga yung sex appeal. Ang galing niya sa trabaho. Ang galing niyang dumiskarte sa buhay. Marami siyang pinagdaanan sa buhay. Nakakabilib siya, in short. Marami nga nagkaka-crush sa kanya sa workplace namin. Isama mo na nga ako. Pero sa dami na nagkakagusto sa kanya, ako ang napili niyang pag-alayan ng atensyon. Swak na swak kasi yung personality namin. Para kaming magbarkada. Ang gaan-gaan lang ng lahat. We've seen the best and the worst in each other. We laugh and cry together. We find inspiration with each other. Kaya nga hindi ko napigilang mahulog sa kanya. Yun nga lang, Popoy at Bea, hindi ko sure kung blessing o sumpa ang makuha ang atensyon ng isang Raymond. Ano kayang handa? Wow! Pansit, barbecue, Shanghai. Taray, may buko pandan. Uy! Maymay! Kain ka na! Ba't kayo ka lang? Nakakuha na halos lahat. Happy birthday, bakla! Salamat sa pa-foods. Nakatipid ako ng pang-lunch. Ay! Kumapit ka! May pa-pizza ako for dinner. Ay, tarush! Yayamanin Mars, ha? Siyempre, no? Jowa ko, binilang ko ng motor. Kayo pa ba mga true friends ko ang gugutumin ko? Siyempre, with it. Not on my glorious birthday. Oh, ito paper plate, oh. Lafang na. Bago pa lumamig ang mga fudanga. Sige. Pengi isa pang paper plate. Kukunan ko rin si Raymond. Ay, wow! So, napapunta ka lang ba dito kasi nagpapakuha si Prinsipe Raymond? Uy, grabe ka, ha? Hindi naman. Asos! Sino niloko mo? Mukha naman eh. Kakatapos ko lang mag-edit ng report. Pinasok ko pa, syempre, no? Okay, sige lang. Charot-charotin mo lang ako. Grabe ka, di nga. Sige na. Go. Kumuha ka ng food. Thank you. Nga pala, itong pansit na to, parang iba. Bagnet sa hug niyan. Ay, walang hipon? Sure ka, Mars? Oo nga. Kaya pwede sa Raymond mo yan. Nagtatanong lang eh. Sure ka, ha? Oo nga. Pansit bagnet yan. Huwag ka mag-alala. Kung gusto ko lasunin si Raymond, ibubuhusan ko siya ng buttered shrimp. Ang mean mo. Ang tanga mo. Anyway, balik ka dito pagkatapos mo pagsilbihan si Prince Not So Charming, ha? Ka naman mamaya. Gusto pa niya subuan mo pa siya. Sira, hindi ganun yun. Hindi ba? Mukha kasi eh. Diyan, Keme.
Ay, May. Gising na. Hmm. Anong oras na ba? 11 p.m. na, uwi na ako. Uuwi ka na? Bakit hindi ka na lang dito matulog? Hindi pwede. Alam mo namang inihintay pa rin ako ng nanay ko kahit matanda na ako. Fine. Bakit kasi hindi mo sabihin sa mama mo na kasama mo naman ako? Safe ka naman. Paano ko naman sasabihin yun? Rekta. Andito ako kina Maymay. At pag tinanong ano ginagawa natin, Di hangout. hangout. Tingin mo maniniwala yun. Iisipin nun gumagawa tayo ng milagro. Oh, so? Alam naman yung lalaki anak niya, no? Unless, prinsesa ka sa bahay niyo, ah. Yung totoo. Sira. Siyempre, ayoko lang isipin na may babae ako. Ayaw mong isipin yung may babae ka? So, wait. So babae lang ako? Like, random? Or... Uy, grabe ka, May. Anong random? Special ka, huy. Siyempre, ayoko lang isipin ni mama na may girlfriend na ako. Bakit ba, Mond? Kasi nga kukulitin ako noon. Pakikialaman lahat ng detalye. Ayoko ng ganun. Panira ng diskarte yun, di ba? Hindi, I mean, bakit ayaw mong magka-girlfriend? Hindi ko na kailangan nun, May. Tsaka naman Dahil andito ako? Hindi ko gets. May, ibig ko sabihin, aanin ko pa ba yung ibang babae kung nandyan ka naman? May nag-aalaga sa akin, may naglalambing sa akin, di ba? Wala pang sakit ng ulo. Alam mo, naniniwala talaga ako na best friends are way better than girlfriends. Kaya magsasapatos na ako. Bakit? Bakit hindi mo na lang akong gawing girlfriend? Para alam mo yon? Best friend / girlfriend. 2-in-1. Win-win, di ba? May naman Di ba napag-usapan na natin to? Ano nga ulit yung napag-usapan natin, Mond? May. Hoy, wag mo akong tingnan ng ganyan. Para namang pagod ka na sa topic na to eh. Hindi isang beses pa lang naman nating napag-usapan. May. At hindi pa natin natapos yung usapan kasi biglang dumating yung mga office mate natin. So, huwag kang magbuntong hininga dyan as if ilang beses na nating napag-usapan to when in fact, never pa nating nasettle ang lahat. Isa pang buntong hininga mo, Mond. Sasapakin na kita. Okay, fine. Fine? Fine. Pag-uusapan na natin. Ano bang gusto mong sabihin ko? Honestly, hindi ko alam kung paano uumpisahan yung ganitong topic. Yung label. Label nga ba yung issue? Babalik ko sa'yo yung tanong. Label nga ba ang issue? May, come on. Help me out. Ano ba talagang gusto mong isettle natin? Okay, dadiretsuhin ko na. Bakit Bakit? hindi mo ako Hindi kita magawang-gawing gawing... girlfriend? Ayan. Bakit hindi mo ako magawang-gawing girlfriend? As far as I know, lahat ata ng pwedeng gawin ng isang magjowa na gawa na natin at ginagawa natin. May, kilala mo ako. Oo naman. So alam mo kung anong kaya at hindi ko kayang gawin. And kitang-kita ko na isa kang perfect boyfriend material. Alam mong hindi totoo yan. Hindi kita binobola, ha? Magaling kang mag-alaga. You are understanding, generous. In short, you make me happy. Caring, understanding, generous. Sige. But I'm not faithful, May. I can't be faithful. Oh. Alam mong may problema ako sa loyalty department. I have tendencies. At parehas nating alam yun. Bakit hindi masubukan? May, I can't risk it. I can't risk you. I can't risk the comfort and friendship that we have. Hindi pa ba risking tong ginagawa natin? Yung pagtatanong mo maglalagay sa atin sa alanganin Mond, ang sinasabi mo
Hindi ako sapat to make you stay in one relationship. Hindi ako worth it para maging faithful ka. May, hindi. Huwag mong kawawain yung sarili mo ng ganyan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kabaliktaran actually. I am not worth it of you. You deserve someone way better than me. Ano daw? I deserve someone better? Bakit nandito ka pa? Bakit hindi mo ako lubayan? Kasi hindi ka pa naman nakakahanap ng someone else, ng someone better. Siguro I'm just buying time. Alam mo yun? Sinusulit ko lang yung mga oras na pwede pa kitang makasama bago ka makahanap ng iba. Huh? Okay ka lang? So all this time nag-aabang ka kung kailan ko sasabihin, Mon, tama na. Dude, seryoso ka? Tingin mo ba maghahanap ako ng iba kung alam kong andyan ka? Anong tingin mo sa akin? Lalakero? See? Kita mo ang ibig sabihin? Ang tinuwa-tinuwa mong babae, samantalang ako, ayan, baloktot mag-isip. Tapos gugustuhin mo pang maging tayo officially? May, sisirain lang kita. Sisirain ko lang ang buhay mo, kaya no. Hindi tayo pwede. I can't ruin you. Well, too late. Sira ng buhay ko. May. Pero huwag kang mag-alala. It's not you. It's me. I already ruined myself. For you. 2 years ago pa. Hindi, May. Dapat ata umalis ka na. May naman eh. I think nakuha ko na yung sagot na kailangan ko. Which is? Which is dapat umalis ka na. Huwag naman ganyan, May. Alis na, Mon, please. Sabi ni. Dapat talaga hindi na natin pinag-usapan eh. Tingnan mo na. Kung hindi mo pinilit. Mon, siguro dapat aside from tigilan mo na yung pagpunta-punta mo dito, tigil-tigilan mo na rin yung paninisi sa akin. Stop making me feel na lahat to nangyari dahil lang sa akin. Hindi ko ginawa tong kalokohang to ng mag-isa, Mon. Kasama kita. So kung hindi mo kayang sisihin yung sarili mo, mag-isa, why not blame us both? Hindi yung ako lang. Pwede? Okay. I'm sorry. Ako rin, Wand. I feel so sorry for myself. Popoy at Bea, inaamin ko, isa ko dun sa mga taong nahulog sa patibong ng relasyon na hindi naman talaga relasyon. Yung tinatawag na friendship pero with matching landian. Alam niyo bakit may mga nahuhulog sa ganong sitwasyon? Kasi nakaka-addict. Nakaka-addict makasama yung taong gusto mo. Kahit hindi niya mabigay sa'yo yung label at assurance, okay lang. Basta nakakasama mo siya, nahawakan mo, nahalikan mo, at kahit yun lang apaw na yung sayang nararamdaman mo. At pagdating kay Raymond, I swear, Popoy at Bea, feeling kong mahal niya ako. Lahat ng kilos niya sinasabing mahal niya ako. Pero again, hindi niya kayang ibigay yung commitment na hinahanap ko. So baka guni-guni ko lang na mahal niya ako. Ang masakit lang sa part ko, lahat ng tao alam na may something kami ni Raymond. Lahat ng tao alam na I am madly in love with him. But he's not with me. At sa mata nila, parausan lang ako ni Raymond. Sa totoo lang, wala naman akong pake sa iniisip ng iba. Ang pake ko yung sarili ko. Kaya kahit papaano, nagtira ako ng respeto para sa sarili ko. Kahit katiting, at least meron. At yun ang ginamit ko para magkaroon ng lakas ng loob na makipag-break ko kay Raymond. At ang hirap kasi araw-araw ko siyang nakikita. Araw-araw kong pinipilit yung sarili ko na magalit sa kanya kahit ang totoo kayang-kaya ko siyang patawarin in 3 seconds. Nung una para kami nagpapatintero, casual na tunguan lang, wala na yung tawanan at kwentuhan. Tapos, as much as possible, iniiwasan kong magkita kami sa hallway o kaya sa pantry. Pero, ilang linggo lang ang tinagal ko. Eventually,
nabalik din yung pagiging malapit na magkaibigan namin. Pero this time, no sex, no landian, pure friendship lang. Mabait naman kasi talaga si Raymond. He may not deserve me as a girlfriend, pero he deserved me as a loyal friend. Hanggang sa isang araw, Anong oras na ba? Mag-aalas 3 na pala. Kaya pala nagugutom na ako eh. Psst! Psst, Mimay! Oh, Mond. Ginagawa mo dyan sa pinto. Pasok ka kaya? Sino ka dyan? Ako lang tsaka si Chino. Pero nag-CR lang si Chino. Bakit? May sasabihin sana ako eh. Pero doon na lang sa rooftop. Samahan mo ako mag-Yossi. Aba, parang may problema tayo ah. Slide? Tara na. Okay, teka. Taray, papasama ka lang mag-Yossi, may pakape ka pa. Vendo lang yun. So, ano na? Anyari? Honestly, wag na. Hindi ko na lang sasabihin. Samahan mo na lang ako dito. Pantanggal stress lang. Okay na yun. Tignan mo tong gagong to. Pinaasa-asa mo ako na may chismis, sabay babawiin mo rin. Huwag ganun, Brad. Iniwan ko yung trabaho ko para sa maati kabong kwentuhan, sabay ganyan. Bago isip ko eh. Ewan ko sa'yo. Lagi ka naman ganyan eh. Ikaw naman palagi yung nasusunod. Seryoso ba yan? Nakabusangot ka talaga? Ay, hindi. Ang saya-saya ko. Ganda ng kwento mo eh. Kakatuwa. Hirap eh. Mahirap ikwento. Sorry kung hinila pa kita dito sa rooftop, pero pagkasama kasi kita, kahit pa paano nababawasan yung problema ko eh. I mean, andyan pa rin, pero alam mo yun, nababawasan yung bigat. Sabihin mo na kasi, Mond. Para hindi sayang yung oras mo, lalo na yung oras ko. Mukha namang sasabihin mo rin eh. Bilis-bilisan mo lang. Dahil hindi ako pwede mawala ng matagal sa desk ko. Sige, ganito na lang. Hindi ako pwedeng magkape o mag-inom after work. Kailangan kong umuwi agad. May lakad pa kami ni Mama. May naman eh. Tama na ang arte. Ano nga kasi? May ano kasi, may ikakasal na ako. Sira ulo to. Seryoso ako. Pero hindi siya yung engrandeng kasal sa City Hall lang ata. Magpipirmahan, ganun lang. May, hindi ako nagbibiro. Gago ata to eh. Hindi bagay sa'yo, dude. Ano nga kasi? Tama ng biruan. Sana joke lang, pero wala eh. Nabuntis kasi kami. Ulul? Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama bang sinabi ko pa sa'yo. Oh, sorry, sorry. Inuna ko na naman yung sarili ko. Gusto ko kasing may pagsabihan agad eh, pero hindi ko iniisip kung anong mararamdaman mo. Pero, bigat sa dibdib eh. Parang hindi ako tatagal buong araw nang ako lang yung may cargo. Sorry talaga, May. Sorry. Sorry talaga. I'm sorry. Nabuntis mo lang? I mean, teka, mahal mo ba? Wala nang ganung usapan. Basta nabuntis ko. Yun na yun. Required ba pag nabuntis mo? Kasal na agad? Teka, magjowa ba kayo nung Camille? Parang ganun. Parang ganun? Basta May, yun na yun. Ito na yun. Ito na yung sitwasyon ko. Wala na akong magagawa. Gusto nung magulang niya nakasal eh. Gusto rin niya. Di wala. Ano pang gagawin ko? Pero baka naman pwedeng...
May gusto ko lang namang may mapagsabihan. Ayoko ng payo, hindi ko kailangan ng payo. Wala nang kapayo-payo sa sitwasyon ko. Planchado na lahat, kaya please, huwag mo nang pasukan ng kung ano-anong idea yung utak ko. Diyan ka lang. Chill ka lang dyan, samahan mo lang ako. Ayoko ng drama, please. Please lang. Fine. Invited ako? Siyempre hindi, okay ka lang. Ninang na lang ako nung baby. Sana ikaw na lang nabuntis ko. Easy. Walang ganun. Kala ko ba ayaw unang drama? Sinasabi ko lang. Sorry ka, maingat ako. Pero Raymond, congrats pa rin. Blessing ang magkaroon ng pamilya. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Kaya mo yan. Baka ito na yung change is coming na inaantay mo. Pero tama ka. Sana ako na nga lang. Charot! Pinapatawa lang kita. Pero seriously speaking, you got this. Ang dami kami mga kaibigan mo para suportahan ka sa kahit anong paraan. Hindi pa katapusan ng mundo mo. Nag-iba lang. Maymay, anong gusto mong kainin? Gutom na ako, nak. May napili ka na ba? Maymay? Na? Ayos ka lang ba? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Kanina pa lumilipad ang utak mo. Anong meron, nak, ha? May nangyari ba? Ma. Oh. Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari, nak? Wala, Ma. Bakit ka umiiyak? Wala po. Wala lang to. Sa trabaho ba? Stress ka ba? Nasisante ka ba? Hindi, Ma, hindi. Wala lang to. Ano lang, pagod lang sa trabaho. Wala to. Wala to. Wala to, Ma. Promise. Ay, bakit parang pakiramdam ko lalaki yan? Lalaki yan, ano? Hindi, Ma. Sa trabaho to, promise. Nakakapagod. Ang hirap ng trabaho ko. Ang hirap. Ang sakit. Ang sakit. Masaya sana ikaw at ako. Bakit nga ba hanggang dito lang tayo? Paano sasabihin wala na o maghihintay pa ba? Damdamin ko'y iniwan mong bigla. Damdamin ko'y iniwan mong bigla. Sa isang araw na laho. Popoy at Bea, literal na natanga na lang ako sa binalita ni Raymond. Alam mo yung feeling na para kang nakakita ng unicorn sa EDSA, yung imposible.
Pero sa case ni Raymond, biglang nangyari. Babaero si Raymond, oo. Pero si Raymond siguro yung huling tao na na-imagine ko na makakabuntis ng babae at magpapakasal. At ang masakit nito, posible naman palang mangyari. Kaya niya magpatali. Pero sa ibang babae, hindi sa akin. Ibang babae ang makikinabang sa lalaking minahal ko ng 2 taon. Inggit na inggit ako, sobra, selos na selos. Napatanong nga ako sa langit, bakit? Bakit hindi ako? Hindi ko ba deserve makuha yung taong pinapangarap ko? May kulang ba sa akin? May ginawa ba akong masama? Pwede pa ba akong makipag-negotiate? Ang dami-dami tumakbo sa isip ko, Popoy at Bea. At ang masama nito, kailangan kong itago yung sakit, yung disappointment. I had to suffer in silence. Kasi ako na nga yung babaeng hindi pinili, tapos gagawin ko pa bang obvious yung pagiging miserable ko? During that time, parang mas kailangan ni Raymond yung atensyon kesa sa sarili kong nararamdaman. So, nakalive si Raymond. 3 days. Chino, busy ako. So, tingin mo kasal niya today? Siguro. Di niya sinabi sa'yo kailan talaga? Huwag kang mag-alala. Maraming di sinasabi sa akin si Raymond ever since the world began. Kaya hindi na bago yun, no? Bakit wala man lang siyang in-invite dito sa office? Kahit man lang boss natin. Baka hindi niya bet. Anong gagawin natin? Ganun. Alam mo girl, believe ako sa'yo. Believe saan? Galing mong mag-pretend. Pretend pinagsasabi mo dyan. Ayan no, pa-type-type ka lang with coffee on the side. Ang ganda ng suot mo. Bago ba yung blouse mo? I mean, sigurado naman akong iniisip mo rin kasal niya today. At alam kong meron parang kumukulong feeling dyan sa loob mo. Yung kating-katikang malaman kung kasal ba niya today. Kinasal na ba? Saan ang kasal? Pwede ko pa yung pigila. Alam mo, Chino, kung meron mong kumukulong feeling sa loob ko, yung takot na baka hindi ko mapasa on time yung trabaho ko. Galing talaga mag-pretend ni ate, oh. Chino, ano bang gusto mong gawin ko, ha? Maglumpasay dito? Pweds, why not? Ano ako, tanga? Hindi ang tawag doon pagpapakatotoo. Ang tawag doon, OA. Ang tawag doon paglabas ng sama ng loob. Ang tawag doon, pagpapapansin. So kung walang ibang tao sa paligid, gagawin mo? Syempre hindi. Weh, Kasi tapos na, nagawa ko na nung 1 linggo pa. that's my girl. Anong that's my girl ka dyan? Chine-check ko lang naman kung okay ka pa. Baka kasi tinatago mo lang sa loob mo. Kinukulong mo lahat ng feelings mo. Kasi hindi maganda yun, girl. Doon nababaliw ang mga babae. Huwag kang mag-alala. Sagana ako sa luha. Pastime ko kayong umiyak. Dahil simula nung naganap yung Raymond sa buhay ko, yun na palagi yung ginagawa ko. Kaya, honestly, wala kang makukuha sa akin ngayon. Kasi sa maniwala ka o sa hindi, gumaan yung pakiramdam ko. Kasi finally nakatali na sa iba si Raymond. Finally, hindi na niya ako guguluhin. Hindi niya na ako guguluhin kahit kailan. At yun ang gusto mo. Oo naman, mas gusto ko nang mag-isa kesa sa maging laruan lang ng kung sino.
Manong, sa tabi na lang. Ito pong bayad. Salamat. Maymay! Maymay! O ma, anong ginagawa mo dyan sa labas ng bahay? Papunta sana ako dyan sa may bakery. Bakery? Bakit? Bibili sana ako ng tasty. May bisita ka eh. Bisita? Sino? Si Raymond. Andun sa sala. Ha? Sige na, pasok ka na. Mabilis lang ako. Ay, hindi na ma. Bumalik ka na sa loob. Huwag ka nang bumili ng kahit ano. Aalis din siya agad. Aalis agad? Nako, May ha. Baka naman papaalisin mo agad. Ma, please. Pumasok ka na sa loob. Halika na. Ay hindi. Ikaw na lang pumasok. Pupunta na lang ako sa bahay ng ninang mo. Ma! O ano? Anong ginagawa mo? Pasok na tayo. Ikaw na lang. Go na. Para mas makapag-usap kayo pag wala ako. Ma! Oh, Tingin mo magandang idea na iwan kaming dalawa lang? Kasal na yung tao, ma. oy, hindi pa ha. Bukas pa. Paano mo nalaman? Sinabi niya sa akin. Basta pumasok ka na lang doon dali. Huwag ka nang maarte. Alam ko namang gusto mo ring solo lang kayo mag-usap. Dami mo pang sinasabi dyan. Pasok na. Text mo na lang ako pag umalis na siya ha. At huwag mong papaalisin ha. Kausapin mong maayos yung tao. O sige na, aalis na ako ha. Text mo ako ha. Take your time. Tong nanay ko, hindi ko alam kung tinuturuan ako ng tamang asal o enoy. Bahala na nga. Raymond, basta. Ginagawa mo dito? Di ba dapat busy ka ngayon? Gulat ako, sabi ni Mama, andito ka daw. Maymay! May pagyakap talaga? Oh, bakit andito ka? Kasal mo bukas ah. Dapat mag-beauty sleep ka. May, dito na lang ako. Sirato. Teka, bitiwan mo kaya ako? Mamaya na. Payakap muna. May. May. Oh, May. ano nga? Tama bang gagawin ko? Ako talaga tinanong mo tungkol sa tama o mali. Kita mo track record ko? Not exactly a very good example. I mean, isabihin mo sa akin tama ang gagawin ko. Tama naman, di ba? Nabuntis ko yung babae, paninindigan ko. Kasalanan ko eh. So, tama naman yun, di ba? Pakasalan ko dapat yung babae para sa bata. Para sa katatahimik ng lahat. Teka, tama ba yung nakikita ko? Si Mr. Raymond de los Santos natatakot? Wow, first time ah. Oh, May. Natatakot ako eh. Totoo, natatakot ako. Naamin ko yun. Kasi for the first time, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot. Akala ko madali lang eh. Akala ko, papakita lang ako sa City Hall, ipirma ng papel, tapos na. Pero nakalimutan ko, May. Titira pala ako sa isang bahay kasama yung isang babae. Isang babaeng maganda, mabait. Pero May, parang hindi ko sigurado kung mahal ko eh. Baka nga hindi ko mahal. Pero alam mo yun, pinipigilan ko isipin na hindi ko mahal. Kasi pag inamin kong hindi ko mahal, baka tumakas ako, May. Baka hindi ko kayaning magpakasal. May. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko?
Mond, sa totoo lang, malapit na akong mainis sa'yo. Hindi pala. Malapit na akong magalit sa'yo. Huh? Talagang sasagarin mo yung pasensya ko hanggang sa kaduluduluhan no? Nung una, hinila mo ko para sabihin na may nabuntis kang iba at magpapakasal na kayo. Saya, di ba? Tapos ngayon, pupunta-punta ka dito para maglabas ng nararamdaman mo. I mean, ano bang gusto mong gawin ko? Ano bang gusto mong sabihin ko? Gusto mo bang pigilan kita? Suportahan ko yung pagtakas mo? O gusto mo itago kita? Ano? Ewan ko, May. Ewan ko rin sa'yo. Kung hindi ka ba naman tarantado, sulpot ka ng sulpot. Hindi mo man lang naisip na, ano kayang nararamdaman ni Maymay? Eto ka, may time na magdadaldal, samantalang ako, gustong-gusto ko na rin maglabas ng sama ng loob, pero hindi ko magawa. Kasi syempre, ikaw na naman ang kailangan kong unahin. May. Kaya heto na. Gusto ko rin maghulumintado, Raymond. Gusto ko rin magwala, magmura, maglaseng, kasi anak ng teteng, ikakasal ka na sa iba. Ikakasal ka na, Raymond. Magiging tatay ka na, magkakaroon ka na ng pamilya at kailangan kong tanggapin na hindi ako kasama doon. Hindi ako yung babaeng makakasama mo habang buhay. Cheesy man pakinggan, pero takti ang sakit. Gago, ang sakit. Ang sakit kasi 2 taon na kitang mahal, Raymond. 2 taon na ako nag-aantay ng magandang ending, pero wala. Wala akong napala. Walang nangyari sa pag-aantay ko kasi for some reason, hindi mo ako magawang piliin. Kaya Raymond, please lang. Lumayas-layas ka na lang dahil wala akong masasabi sa'yo kundi buti nga. Buti nga nagdudusa ka ng ganyan. Karma mo yan sa lahat ng pasakit na binigay mo sa akin. Kaya buti nga sa'yo. Di talaga tayo tinatahaki. Ang lahat ng ating mga alaala ay alaala. I'm sorry, May. Sorry. Sorry. Sorry sa pagiging selfish ko. Sorry kung hindi kita napili. Hindi mo deserve yun. Yung katulad ko lang. You deserve a man. Pero sana okay lang sabihin. Sana ikaw na lang, May. Sana ikaw na lang. Parehas tayo niya sa isip. Sana nga mo. Sana nga ako na lang. Sana tayo na lang. Kaya heto na, sasabihin ko na, bibitawan ka. Alam kong kailangan mo na lumaya. Kaya sasabihin ko na, paalam na, bibitawan ka. Paalam na. Popoy at Bea, hindi ko malilimutan yung pag-uusap namin na yun ni Raymond. Kasi for a minute, I felt his sincerity. I felt his love. For a minute, kumbinsido akong mahal niya ako. Or baka pwede rin hindi love yung nakita ko, kundi desperation. At nagkataon lang na ako yung nandun na pwede niyang gamitin para makatakas sa sitwasyon niya. Mula umpisa hanggang dulo, Popoy at Bea, Raymond has the power to confuse me. Ilang taon ko na siyang kilala pero hindi ko pa rin ma-figure out kung anong tumatakbo sa isip niya. Either magaling siyang magtago o palagi lang niyang pinipigilan yung sarili niya. Pero ano't ano pa man, Popoy at Bea, I lost the battle. I lost Raymond. Naaawa ako kay Raymond.
Sino ba naman yung gustong matali sa taong hindi mo naman mahal? Pero mas naaawa ko sa sarili ko. Siguro, okay na rin yung maiwang mag-isa. Kesa naman sa may kasama ka nga, pero paulit-ulit ka namang sinasaktan. Both sides are painful. Might as well choose the side that will give you the lesser pain. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Happy. Popoy at Bea, Raymond eventually got married. Lahat ng tao sa office super happy para sa kanya. Sa wakas daw, nahanap niya yung tamang babae para sa kanya. Yung katapat niya. Kung alam lang nila ang tunay na pinagdadaanan ni Raymond. Pero wala eh. Tapos na. Nangyari na. Ang tanging magagawa ko na lang ay mag-move on. Slowly but surely, little by little in my own way. I-delete ang mga dapat i-delete. Itapon ang mga dapat itapon. Huwag puntahan yung mga usual na pinupuntahan. Find a new happy place. Find new people, new friends. And that's when I met TJ. Taga-ibang company siya pero same building yung office nila. 1 floor lang ang pagitan actually. At dahil sa isang building lang kami, palagi ko siyang nakikita sa cafeteria, sa coffee shop sa kanto, sa parking, at kahit sa tindahan sa labas ng office. At bilang Miss Congeniality ang best friend kong si Chino, naging parang tropa-tropa namin yung mga taga-ibang office. Masarap din magkaroon ng bagong set of friends kapag broken-hearted, Popoy at Bea. Lalo na ako yung mga tao sa office namin, kilala lang ako bilang ang babaeng hindi pinili. At least, sina TJ, kilala ko bilang ang babaeng masayahin at puno ng buhay. Ay! Ayan na, Maymay! Countdown na! Oh my God! Asan yung champagne bakla? Ito! Asan sila? It's just me, umakit ang rooftop. Ay, kaloka. Gusto mo gumora doon? Wait, Mars. Takot ako sa heights, no? Ay, oo nga pala. Ako rin. Appear tayo dyan. Bahala sila makalanghap ng usok doon. Ay, ayan na. 5, 4, 3, 2, 1! Happy New Year! Happy New Year, bakla! Happy New Year, Maymay! Sana papabulang kasama ko ngayon, pero sige, carry na rin. What our friends are for. Happy New Year! Happy New Year! Ay, Diyos ko po. Thank you, Lord. May mga lalaki. Hello. Pasok kayo, pasok. Mga buhay na mano bisita ngayon 2018. Mabuhay tayo mga may duty tuwing holiday. Mabuhay tayong mga alipin ng salapi. Nako, agree ako dyan. May dala kaming pagkain. Lechon. Maraming balat yan. Pichi-pichi, tsaka Shanghai. Hala, may Shanghai din kami eh. Iba to. Chicken Shanghai to para may iba. Hoy, gawa ko yan. I-appreciate nyo naman. Ay, Paul, I got you. Appreciate ko yung Shanghai mo. Tsaka yung Shanghai mo. Chino, maghunos dili ka nga dyan. Kakapasok lang ng bagong taon. Mamaya lumayas yung blessings. Hoy, dapat nga doon magpasabog tuwing bagong taon. Pasabog ng fireworks, ma'am, hindi ng kalandian. Mams, ang tagal ko nang walang love life. Sabi nila kung ano daw ginawa mo sa first day of the year, yun daw ang aanihin mo for the rest of the year. Kaya Paul, halika na dito. Patungan mo na ako. Ay! Kaloka kang bakla ka. Talaga, patungan kita. Sabi mo Hoy. Patungan, hindi daganan. Hayop to. Hoy, wag na kayong maharot. Matabig niyo yung mga bote ng alak ko, mahal yan. Hayaan mo na sila, Maymay. Kaloka tong mga to. Shot ka muna. Ay, ayan. Buti may baon kayo. Kala ko pagkain lang, walang panulak eh. Matapang, sobra. Sorry. Hindi
Kayang-kaya ko yan. Sabi mo eh. Pero may, hanggang 3 shot ka lang ha. Uuwi ka pa. No ka ba? Malakas ako sa alak, no? I mean, hindi ako madaling malaseng. At saka nagtitira ako ng pang-uwi and more. Hindi naman ako yung uuwing gumagapang, no? Di bale, hahatid na lang kita. Hatid ko kayo ni Chino. Parang magkalapit lang naman tayo ng lugar eh. Ay! Gusto ko yung idea mong yan. Kasi nakikinita ako ng mahihirapan kami ni Chino humanap ng masasakyan pa uwi mamaya eh. New Year eh. Baka senglot yung driver na masakyan namin. My God! Sige, akong bahala sa inyo. Ay kaso, baka may tama ka na ha? Ilan tong daliri ko? Okay lang, sira. Kanina alas 7 pa ako tumigil uminom. So, wala na akong tama. Di ka makakainom. Sayang naman. Okay lang. Hindi rin naman ako pala inom talaga eh. Huling beses na na-blackout ako. College pa yata ako nun. Tagal na nun ah. Oo, kaya makakaasa kang safe kayo makakauwi ni Gino. I got you, fam. You got us? O Gino, dito na tayo. Ay? Dito na agad. Parang kakasakay ko pa lang Bruha ka, 30 minutes na tayong nasa biyahe. Ay talaga ba? Oh my God, Be. I'm so drunk. We know, right? Ayaw mo pang bumitaw kay Paul kanina. Kakaloka ka. Talaga ba? Char. I know, right? New Year na eh. Kakapalang ko na mukha ko dyan sa Paul na yan, no? Humanda siya sa akin sa Wednesday. Anyway, thank you mga Baks. Ingat kayo. Uy, thank you TJ Ingat sa pagdadrive. Ingatan mo tong si Maymay. Sa labas ang putukan, hindi sa loob. Chino! Kadiri ka! Fireworks, te! Fireworks sinasabi ko. Malay ko ba i-strip ko magpa-fireworks pagdating sa balur mo? Bumaba ka na nga. Baka ano pang masabi mo? Love you, bakla. Thanks ulit, TJ, Pinagpala kang tunay. Happy New Year! Sorry ha. Baliw talaga yun si Chino. Tama naman siya eh. Sa labas dapat ang putok. Alam mo, ikaw, isa ka pa eh. Aray ko. Joke lang. Ito naman, makahampas oh. Mag-drive ka na nga. Isa. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Nandito na po tayo. Ayan. Thank you so much, TJ. Happy New Year. Welcome. Happy New Year din. See you. Maymay. Oh. Wala. We. Pwede ano? Ano? Pwedeng, pwedeng maki-CR? Asus, yun lang pala. Kala ko naman kung ano. Halika, pasok ka. Talaga? Sige. Teka, lalabas na ako. Excited? Makiki-CR lang? O, dahan-dahan ka sa paglalakad ha. Mabato yung tapat ng bahay namin. Okay lang. Teka, ito na tayo. Pasok ka. Huwag ka lang masyadong maingay kasi baka natutulog na si mama ko eh. Sige. Lakad ka banda dun oh, tapos nasa kaliwang side. Anong lalakad ako banda doon? Yung CR namin. Kala ko makiki-CR ka. Hindi. Okay na. Okay na pala. Anong okay na pala? Kasi
Kala ko kasi kumukulo yung tiyan ko. Hindi pala. False alarm. So paano? Kape. May kape kayo? Siyempre, pero gusto mo ng kape? Oo, sana. Sige, pero hindi ka pa ba uuwi? Mag-aalas 4 na, oh. May point ka. Pero kung gusto mo ng... Ay, hindi. Okay lang. Actually, hindi ko alam kung anong ginagawa ko eh. Sige, alis na ako. Pero seryoso, kung gusto mo ng kape, walang problema sa akin. Ang totoo, may... Gusto ko pang makasama ka, pero... Pero ayoko kasing... Paano ba? Sorry ha, ang gulo ko. Ano kasi... Hindi, wala. TJ, may gusto ka bang sabihin? Kung meron man, sabihin mo na. New Year na, oh. Malas magurong-sulong. Sige ka. Pasensya na. Ang gulo ko. May, ano kasi, dapat kanina ko to sasabihin bago matapos yung taon, kaso, ang hirap eh. Bakit? Ano ba yun? Magtatapat ka ba ng feelings? Paano mo nalaman? Joke lang, tanga. Ay, be? Ulul? Oo, sana eh. I like you, Maymay. Sobra, pero... paano ba? Gusto kita. Kaso, medyo complicated yung sitwasyon ko ngayon eh. Pero wala akong girlfriend o asawa. Basta komplikado. Kaya, alam mo yun, I want to know you more. Pero, hindi pa pwedeng seryosohan. I mean, seryoso ako sa'yo, pero hindi pa tayo pwedeng maging official. Oh, wait. Teka, mali. Gulo ko. Huwag na nga. Sorry, May. Kalimutan mo na yung huling 5 minuto. Bad trip, para akong gago. Sorry, May, ha? Alis na ako. Sorry talaga. Wait, so... Ayusin natin. So, gusto mo ako, tama? Tama. Gusto mo akong makilala pa. Meaning, gusto mong mag-date tayo, tama? Oo, sana. Pero, hindi mo pa kaya rin magkaroon ng girlfriend kasi may issues ka pa. Hindi naman issues. It's a personal thing, pero parang ganon. Wala kang girlfriend? Wala. Wala kang asawa? Wala. Wala kang anak? Wala kang sabit? Wala akong sabit. Kriminal ka ba? Hindi ah. So, anong problema? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin na... hindi ko kasi alam kung paano sasabihin na I like you. I wish you could be my girlfriend pero not anytime soon. Are you willing to wait for me? Parang nagigets ko naman. Pwede naman. Pwede naman ata. Ha? Pwede? Pwede tayong mag-date? Pwede tayong mag-get to know each other. Get to know lang naman eh. Hindi naman ako naghahanap ng jowa, so no pressure, diba? Isa pa, it's not the first time na may nagpapaantay sa akin. Baka this time around, I can handle it better. So we're good? We're okay? Lunch bukas and dinner? Kape muna bago dinner. Noted. See you tomorrow? See you. The night is dark and the wind blows cold underneath the moonlight. It's weird, my heart feels nervousness right here
with you side by side. And I'm realizing now that I'm falling, that even in my dreams you're in there. Is this moment right for us? Or maybe it's too soon, will I fall? Please tell me. Come here closer, I'm waiting for your hand. Getting closer, it's hard. Popoy at Bea, TJ was different. Kung si Raymond dark and full of mystery, si TJ yung parang walking sunshine. He's a breath of fresh air. Mas mature pumorma at kumilos si TJ. Mas malinis tignan, mas mabango. Hindi katulad ni Raymond na magaslaw at feeling rockstar. Believe it or not, hindi confusing si TJ. Hindi siya nakaka-stress. Open siya sa feelings niya. Honest siya sa intentions niya. Alam niya kung anong gusto niya. Madali siyang kausap. Madaling intindihin. He just does things differently. May respeto siya sa akin. Hindi niya ako minamanyak gaya ni Raymond. Tinatrato niya ako parang mamahaling vase. Kahit ang totoo basag na ako deep inside. We took our time, Popoy at Bea. Inamin man namin na we like each other, hindi kami pumasok agad sa isang relasyon. Gusto kasi ni TJ na makilala muna ako at makilala ko rin siya ng lubusan. In other words, gusto niyang pagdaanan namin yung tamang proseso. Hindi yung basta-basta na lang nagpapadala sa damdamin. And I admire him for that, Popoy at Bea. I know he's protecting not just himself, but also me. Nakwento ko rin kasi sa kanya eventually yung tungkol kay Raymond. At hindi niya ako hinusgahan. Sa halip, parang tinulungan pa niya akong makalimutan ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. May, paabot nga ng kutsara, please. Tinimpla-timpla mo ko ng kape, di mo naman hinalo. Ay, sorry. Carry lang. No, ito, kutsara, oh. Thank you. So ano ulit yun? Hindi pa kayo? Pero nagde-date kayo? Diyos ko, Emily, ano yan? Raymond 2.0? Excuse me ha, ang layo nila sa isa't isa. Itsura, oo. Itsura at ugali dahil first of all, malinaw na sinabi sa akin ni TJ na gusto niya ako maging girlfriend pero sa tamang oras. Yung kilala na namin yung isa't isa. Tsaka meron pa daw siyang personal issues na kailangan ayusin sa sarili niya. O diba? Ang mature niya para aminin sa akin na meron siyang pinagdadaanan. Ang mature niya para sabihin sa akin ng diretso yung plano niya at kung ano yung gusto niyang mangyari. O tapos? Unlike Raymond, na hindi mo na nga alam kung anong tumatakbo sa isip, hindi mo pa maintindihan yung mga pinagagawa. Ano daw personal issues ng si TJ? Ewan ko. Ano daw? Ewan mo? Akala ko ba mature enough siya to tell you agad-agad eme-eme? Sabay hindi mo pala knows yung personal issue niya. May mental problem ba siya? Problem sa pamilya? OMG, baka may pamilya na siya. Wala siyang jowa, wala siyang asawa. Ay, baka Junakis. Wala ngang asawa Junakis pa. Ba bakit? Kailangan ba may Jusawa para magka-Junakis? Wala ngang ganun. Ano yung personal issue niya? Chino, personal issue nga Ayoko siyang dikdikin for the sake lang ng curiosity ko. Ramdam kong iba si TJ kay Raymond. Si Raymond, umpisa pa lang wala na akong tiwala. Itong si TJ, sa sobrang bait niya, willing to wait ako kung kailan siya ready. Day, sigurado ka? Baka mamaya may criminal record pala si TJ, ha? Walang ganun. Baka psychotic. Huwag asyomera at huwag judgmental. Saan ba siya nakatira? Nakita mo na ba family niya? Oo, na-meet ko na yung parents niya at saka yung lola niya. Ilang beses na rin kami kumain sa labas. Ay, tsaka merong maliit na restaurant yung parents niya 1 hour from here. Ang sarap, sobra. Restaurant pero lutong bahay feels. Feeling ko mabebetan mo. Ay, talaga ba? Ba yan? Ano kaya yung personal issue niya na umahad lang sa love story niyo, no?
Alam mo, gusto ko yung mas atat ka pang malaman kaysa sa akin. Sigurista kasi ako. Di katulad mo, masyadong mabait. Baka mayaman sila. Anong personal issue doon? Ill-gotten wealth. Gaga? Anyway, ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? May restaurant si TJ. Taray ha? Hindi si TJ, yung parents niya. At saka maliit lang naman. Pero ang sarap, sobra. Ayoko man sabihin, pero mas masarap pa sa pagkain nila kaysa sa luto ng nanay ko. Parang napupusuan ko yan. Punta natin. Malayo ba? Medyo depende sa traffic. May na yung traffic? Maka-hype ka, na-curious tuloy ako. Sige, dinner mamaya? Wala kayong lakad ni TJ. Wala naman. Busy siya ngayon. May deadline sila ni Paul. Okay. Push! Ay, ang cute-cute naman ng place na to. Sabi sa'yo Para tayong napunta sa probinsya nang wala sa oras. In a good way ha. O dali na, order na. Nagutom na ako. Ay, oo nga pala. Tara. Wow, magsasarap nga. Menu pa lang naglalaway na ako. Emily? Oh, Tito Mart, andito po pala kayo. Hello po. Kararating ko lang. Napasyal ka? Hindi po kasi dinala ko po yung katrabaho ko dito. Nakwento ko kasi sabi ko ang sarap po ng food nyo. Hello po. Sino po, sir? Hello, Maymay, si TJ. Alam ba ni TJ nandito ka? Sinabi mo ba? Siya ba nag-invite sa'yo? Nako, hindi ko po pala nasabi na pupunta ako dito. Busy po kasi siya sa work Ganun ba? Sige, umupo muna kayo. Naka-order na ba kayo? O-order pa lang po. Sabi mo yan, Daddy, Doon ako kay na Lolo mag-sleep. Oo, pero promise mo muna na you're going to sleep early. Gaano ka early? If Lolo and Lola will sleep na, dapat ikaw rin. Okay. Lolo, I'll sleep beside you later. Lolo! TJ. Yes pa. Oh my God. Chino. I know. Nakikita mo at narinig ko ang narinig mo. Maymay? TJ, usap muna kayo ha. Ako na bahala kay Paolo. May, hindi ko alam na napupunta ka dito. Bakit hindi mo ako minessage? Hindi kasi, busy ka, sabi mo Let me explain. Wait, so ito yung personal issue na sinasabi mo? May, sabi sa'yo Naku, Diyos, may sinasabi ko na nga ba? Chino, pwede shut up ka muna? TJ, ano to? Akala ko ba wala kang asawa? Wala akong asawa. So may anak ka? Yes, may anak ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Well, akala ko ba wala kang sabit? May hindi sabit si Paolo. He is my son. Oo nga, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? What the hell, TJ? Akala ko ba get to know each other yung gusto mo, sabay hindi pa nga tayo, niloloko mo na ako. What? Wait. Hindi kita niloloko. Anong tawag mo dyan? Yes, hindi ko sinabi. Nagsinungaling ka. It's called a white lie. Wow! White lie ka dyan. May dahilan ako kung bakit hindi ko sinabi agad. Which is?
Hindi pa ready yung anak ko. Hindi pa kami ready. Ready, saan? Para sa'yo. Anong para sa akin? Excuse lang. Doon ako sa kabilang table ha, para makapag-usap kayo. Sige lang. Hindi. Diyan ka lang. Lipat ka muna, Chino. Sabi ng diyan ka lang eh. Huwag mo nga siyang paalisin, TJ. Fine. Okay. Dito lang ako. Chill lang guys. So anong ready ang pinagsasabi mo? Look, Maymay. Hindi madali para sa akin na magpapasok ng ibang tao sa buhay namin ng anak ko. Ilang beses na siyang umasa na magkakaroon na ulit siya ng someone to trust bukod sa akin. Bagong nanay feels, ganon? Pero ilang beses na rin siyang na-disappoint ng mga taong inakala niya hindi siya iiwan. At ayoko nang madagdagan pa yun, Maymay. Kaya kailangan ko muna siguraduhin na hindi ka katulad ng mga taong yun. I had to make sure na hindi mo sasaktan yung anak ko bago ko siya ipakilala sa'yo. Okay. So ako pa pala ngayon yung potensyal na maging masama. So yung getting to know each other pala na sinasabi mo is screening process pala ng future nanay ng anak mo. Hindi mo naman sinabing replacement pala ng ex-wife o ex-girlfriend ang hinahanap mo. Ano? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Paano naman ako, Aber? Ikaw tong nagsinungaling, ikaw tong ingat na ingat sa feelings mo. Paano naman yung mararamdaman ko? All this time, tinetesting mo pala ako, ganon? Sinungaling ka lang ha? Peke ka pa. Hindi kita tinetesting. Ano bang iniisip mo, May? I told you I was being careful. By lying? Teka nga, matanong nga kita. Bakit ganyan yung reaksyon mo? Bakit ka nagagalit porke may anak ako? Hindi yun dahil sa may anak ka, kundi dahil naglihim ka. O di sige, ito na nga. Nalaman mo na may anak ako. O sige, naglihim ako. For that, I am very sorry. Hindi ko naman balak itago sa'yo habang buhay. Naghihintay lang ako ng perfect time. Hindi ito yung inimagine kong sitwasyon. Kailan naman yung perfect time na yan? Pag nakapasa na ako sa standards mo? May hindi ganun. Akala ko iba ka. Akala ko hindi mo ako sasaktan. May, look. Chino, umalis na tayo. O teka, ano yan? Bakit ka aalis? Anong sunod? Magkakalimutan na tayo? Nagbago na ba agad yung tingin mo sa akin? Masama na ba agad ako sa mata mo dahil may anak ako, May? Ha? Ewan! Ano nang tingin mo sa akin ngayong nalaman mong may anak ako? Malay ko. Kung nung umpisa pa lang nalaman mo nang may anak ako, would you still give me a chance? Alam mo, ayokong sagutin yan kasi galit ako sa'yo at baka kung ano pa yung masabi kong hindi maganda. See? That's exactly the reason bakit naglihim ako. May gusto kita. Pero I don't think you would feel the same pag sinabi ko sa'yo umpisa pa lang na may anak na ako kasi ayan, ganyan ang magiging reaksyon mo. You're being unfair. Sana sinubukan mo munang sabihin lahat-lahat tungkol sa'yo. Well, I'm sorry. I'm sorry kung iba yung diskarte ko. Kasi hindi naman kita kilala nung una eh. Hindi ko alam kung anong magiging tingin mo sa akin. Ikaw, anong tingin mo sa akin? Malapit na ba sana akong pumasa sa screening process mo? Malapit mo na bang ibigay sa akin yung room? May. You know what? Pagod na ako. Gusto ko na lang umuwi. Chino, halika na nga! Ha? Hindi ba tayo order? Nakakaya kay Tito, Mams. May gana ka pang umorder? Sige, ikaw na lang. Maiwan ka dito, uuwi na ako. Ito naman. Ito na. Bye, TJ. Sorry. Sabi na may anak kay. Cutie pie niya in fairness. Uy, May, itay mo naman ako, dahil. Popoy at Bea, yung totoo, bakit ako lapitin ng mga ganitong pagsubok? Bakit ba hindi na lang ako bigyan ni Lord ng stress-free na buhay, yung easy-breezy na love life? Bakit kailangan may complications palagi? Sobrang bait ko ba? Kaya madali akong magoyo? Mukha ba akong hindi sineseryoso? Yan. Yan yung mga reklamo ko the moment I found out na may anak si TJ. Siyempre, nashock ako eh. Kaya pinangunahan ako ng emosyon ko. Feeling ko kasi naapi na naman ako. Nadali na naman ako ng isang loko-loko. Hindi ko siya kinausap after that day. Hindi ko sinasagot yung mga text at tawag niya. I shut him off. Pero alam nyo, eventually nung humupa na yung emosyon at luminaw na yung isip ko, na-realize ko na, teka, parang ang OA naman ata ng reaction ko.
Parang hinusgahan ko kaagad si TJ without hearing his side. Na-realize ko na, teka Mai, hindi lang naman ikaw yung may nakaraan. Hindi lang ikaw yung may pinagdaanan. Everybody has a story. Pinakinggan at inintindi ni TJ yung story mo. Baka this time, ikaw naman ang dapat makinig at umintindi sa story niya. San kaya si TJ? Pumasok naman siguro siya. May? Uy, Paul. Musta? Ba, long time no see ah. Parang ngayon ka na lang ulit umakyat dito sa floor namin. Actually. Hanap mo si TJ, no? Sana. Andyan sa may conference room, naglilinis. Ingat ka lang ha, nag-leak yung ink ng mga printer sa loob eh. Makalat. O, sakto, pabigay nga nitong alcohol sa kanya. Sige. Ayan, dyan oh, yung glass door na yan. Ito? Oo, yan. Thank you. Yeah. Nakakuha ka alcohol, Paul? Hi. May? Ginagawa mo dito? Makalat dito. Okay lang. Tulungan na kita. Ito pala yung alcohol. Thank you. Dina, upo ka lang dyan. Dyan, yan. Malinis yung upuan na yan. Okay, thank you. So, napadalaw ka. Gusto ko sanang mag-usap tayo. Actually, hindi. Nagpunta ako para mag-sorry. Sorry saan? Sorry sa naging reaction ko last time. Sorry kung nag-overreact ako. Sorry kung hindi kita inintindi. Kung hindi kita pinakinggan. Mas inuna ko yung galit ko. Hindi ko kasi matanggap na, alam mo yon, nagsinungaling ka or may tinago ka. Kasi, ikaw lang yung nagparamdam sa akin na I deserve someone better. Better than what I think I deserve. Kaya na-disappoint ka nung malaman mong may anak ako? Hindi. Hindi ako na-disappoint sa'yo in any way. Hindi ako disappointed na may anak ka. Hindi naman ako ganun kasama, TJ. I just thought hindi mo magagawang maglihim sa akin ever. Marami na kasi akong pinagdaanan, TJ. Alam mo yun. Well, I'm sorry din. Sorry din kung tinago ko sa'yo yung part na yun ng buhay ko. Pero May, gusto ko lang malaman mo na hindi ko ginawa yun para lokohin ka or isahan ka. Balak ko naman talagang sabihin sa'yo yun. Sa tamang oras, sa tamang lugar, tamang pagkakataon. Naunahan mo lang ako. Pero May, ginawa ko yun para sa amin ng anak ko. Dahil gaya mo, marami din akong pinagdaanan. Alam ko. Ikaw lang naman yung galit na galit eh. I know. And I'm sorry. I'm really sorry. Ako rin. I'm really sorry. So, bilang bati na tayo, ano nang next? Well, ako may plano ako in mind. Ikaw ba? Kanina sabi mo marami kang pinagdaanan. Ako and yung anak ko. Wow, hindi pa rin ako makapaniwalang may anak ka. Anyway, pinagdaanan reveal naman dyan, oh. Ha? Willing to listen naman ako kung willing to kwento ka. Iyan eh kung gusto mo pa ako. I mean,
kung gusto mo pang, alam mo na, ituloy yung kung ano man yung naumpisahan natin. Nakikipagbalikan ka ba? Oo, as a friend. Bakit ba? As a friend. Okay. Friends tayo, di ba? Gusto mo bang baguhin na natin yun? Ano ulit? May gagawin ka mamaya? After work? Wala. I mean, wala akong i-invite mo ako somewhere. May ipapakilala sana ako sa iyo eh. Kung okay lang. Oo naman. Sobrang okay lang. So, see you later. See you later. Okay ka lang? Ha? Sabi ko, okay ka lang? Oo naman. Oo naman. Ikaw, okay ka lang? Yeah, oo naman. Bakit mukha ka rin kabado? Hindi ko rin alam eh. Siguro, dahil it's been a while since may dinala akong special guest sa bahay. So, ready? Hindi pa eh. Pero bahala na. Sure ka? Oo, basta. Buksan mo yung pinto. Okay. Chill, eto na. Pao? Nak? Papa! Hey, how are you? Natapos mo ba yung assignments mo? Yes, Papa. Check ko mamaya. Okay. Paulo, Nak, may papakilala Papa sa'yo. Who is she, Papa? Nak, this is Tita Emily. Maymay. Tita Maymay. Hi! Maymay, this is my baby, Paulo. Paulo, Tita Maymay. Hello. So, Paolo, tapos mo na assignments mo? Pwede ka nang mag-play? Papa? Sure. You can show Tita Maymay your collection. Okay, Tita May. Papa said I can show you my toy collection. I have cars and robots. Do you want to see them? Sure. Kaya nga Tita Maymay is here kasi sabi ng papa mo, you have so many toys. Okay, follow me. All right. Papa, come with us too. Of course, baby. Papa will always join you. Let's go. Let's go. Popoy at Bea, gustuhin ko mang ikwento ang lahat sa inyo tungkol kay TJ. Mas gusto kong ibigay sa kanya yung pagkakataon na iyon. He deserves your time, gaya ng binigay niyo sa akin ngayon. Basta ang masasabi ko lang, tama nga, meron din siyang pinagdaanan. Naintindihan ko kung bakit hindi niya agad sinabi sa akin na may anak siya. After hearing his story, na-realize ko na TJ deserves the love, care, and understanding. Siya at ang napakabait niyang anak na si Paulo. Kailangan nila ng isang napakabuting tao, ng mabuting babae. Ang tanong, ako kaya yon? Kaya ko ba yon? Kaya ko ba yung ganong kabigat na responsibilidad? Is it even a responsibility? O baka dapat mas tignan ko siya bilang isang opportunity? Opportunity na maka-experience ng ibang klaseng pagmamahal. Yung pagmamahal na never ko pang naranasan.
Nak, ilabas mo pa nga yung isa pang tray ng Shanghai. Sige ma. Grabe, ang dami mo namang nilutong Shanghai. Siyempre, para may pang take home pa yung mga bisita mo. Mama, birthday ko ngayon, hindi fiesta. Kahit na. Ang mga bisita makakalimutan ng okasyon pero hindi ang pagkain. Kaya dapat mabusog sila. Okay. Sige, ilalagay ko na yung tray sa lamesa. Si TJ nga pala. Andun, kasama sina Chino. Yung anak niya. Susunod ma, kasabay ng parents ni TJ. Parating na rin siguro. Okay. Nako, maligo muna kaya ako. Naligo ka na kaninang umaga. Nak, tignan mo naman, ang dami-dami kong niluto. Amoy kusina na ako. Ikaw munang mag-ayos dito, ha? Maliligo lang ako ulit. Mabilis lang. Nakakahiya kay Balae. Hoy ma, anong balae ka dyan? Marinig ka ni TJ. Hayaan mong marinig niya. Ay nak, hawiin mo nga pala yung kortina para pumasok yung hangin. Ang init-init dito sa kusina. Okay ma, sige na maligo ka na. Ako nang bahala dito. Okay. Grabe, dapat ata magpalit na kami ng kortina. Ilang buwan na rin tong mga to. Teka, sino yung tao sa labas ng bahay namin? Teka, si Raymond? Teka, lalabas nga ako. Dito na ako sa likod dadaan. Mond, anong ginagawa mo dito? Ay. Anong ginagawa mo dito? Birthday mo. Hindi ka naging invite. Okay ka lang? Oo naman. Joke lang. Ha? I'm not okay, Maymay. Mond. Miserable ako, Maymay. Sobrang miserable. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Hindi ako makahinga. Para akong sinasakal. Hindi ko na kaya, May. Ayoko na. Sa'yo na lang ako, May. Ito na lang ako sa'yo. Mond, ano bang mga sinasabi mo? Hindi ko na kaya, May! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya dun. Para lang ako pinaparusahan araw-araw. Hindi ko mahal si Camille. Hindi namin mahal ang isa't isa. Hirap na ako dahil ikaw gusto ko makasama. Dapat tayo na lang eh. Ako na lang, May. Iwan mo na si TJ. Sumama ka na sa akin. Tayo na lang. Nagmamakaawa ko. Tayo na lang, May. Tayo na lang. Napatingin sa akin, tabi ang aking damdamin. Mga matang nagsasabi, pigilan ang aking sarili. Mond, hindi pwede. Hindi na pwede. Kasal ka na. Papel lang yun, May. Papel lang. Pwede kong gawin ng paraan yun. Gagawin ko ng paraan yun para sa'yo. Kaya kong iwan lahat para sa'yo. Sabihin mo lang, bipitawan ko lahat, May. Raymond! Hindi nga pwede. Una sa lahat, hindi mo ba naisip yung bata sa tiyan ni Camille? Tatay ka na, Raymond. Hindi lang to tungkol sa'yo. Yung anak mo yung unahin mo. Kaya kong maging tatay, May. Hindi ko tatakasan yun. Hindi ko kaya maging asawa. Hindi sa ibang babae. Kung pipilitin kong makisama yung Camille, mas mapapasama lang yung bata kasi araw-araw niya makikitang nagpapatayin yung magulang niya. Gaya ng magulang ko, May. Gaya ng magulang ko. Tingnan mo nangyari sa akin. Gusto ko maging katulad ng anak ko. Hindi, May. Pwede. Kaya ngayon pa lang gagawan ko na ng paraan.
So gagamitin mo ako ganon. Para matakasan mo yung asawa mo. Hindi kita gagamitin. Eh, anong tawag mo doon? Pinipili kita, May. Pinipili kita. Oh, wow! Thank you, ha? I feel so honored. Hindi naman ako na-inform na kasama pala ako sa options mo. May. Well, sorry ka na lang, Raymond. Huli ka na. Huli na ang lahat. Dahil fortunately for me, merong isang lalaki na sa umpisa pa lang ako na ang pinili. Hindi ako sinama sa option. Hindi nagdalawang isip mahalin ako ng buong buo. Talaga sino? Yung TJ? Well, he's not exactly perfect for you. Anong pinakaiba namin? Naghahanap lang din yun ng magiging nanay niya. At willing ako. Thank you very much. Payan, May. Maghahanap ka na lang din na ipapalit sa akin. Sana yung walang sabit. Kung makataboy ka sa akin, parang akala mo santo yung pinalit mo ah. Kung ikukumpara sa'yo, oo! Sige, papiliin mo yung sarili mo. Pero sinasabi ko sa'yo, magkakaproblema din kayo. At sa dulo, iiwan ka rin ng TJ na yan. Maiiwan ka rin mag-isa. At pag nangyari yun sa akin, ka rin tatakbo. Like you always do for the past 3 years. Natakpan ang mga mata. Okay ka na? May sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. I'm sorry. Thank you, Mon. Thank you. Pinatunayan mo lang na tama yung desisyon kung kalimutan ka na. Kasi TJ will never hurt me the way you do. The way you always do. May, hindi. May, I'm sorry. Sorry, May. Sorry. Alis na, Mon. At huwag ka na sana magpapakita sa akin. Sorry, May. I'm sorry, May. Sorry, please. I'm sorry. Tumayo ka dyan. Bitawan mo ako. May, I'm sorry, May. May, please. Please, May, please. Diyan ka na. Mahal kita, May. Mahal na mahal kita. Bitaw sabi! Mahal kita, goddammit! Mahal kita, mahal na mahal kita. Naririnig mo ba ako, May? May! Oo, Raymond. Narinig ko. But you're 3 years late. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa akin. Natakpan ang mga mata ng umaagos na luha. Umaasang makita ang pagmamahal na sa atin. Dahilan ng nakaraan. Papoy at Bea, hindi ako makapaniwala sa nangyari yun. Parang teleserye, parang sa mga nababasa ko lang sa libro. Pero it happened. At kung tatanungin niyo ako kung anong nararamdaman ko o naramdaman ko that night, ikinahihiya akong isagot na na-confuse ako. That time, alam ko I'm with TJ na. Bakit pa ako mako-confuse? Alam niyo bakit? Try to imagine, meron kang taong minahal ng ilang taon, as in yung sobrang minahal mo. At sa loob ng ilang taon na yon, hinihintay mong sabihin niyang mahal ka rin niya. Na gusto ka niyang makasama. Ang tagal kong hinintay kay Raymond yung mga salitang yon. Para siyang nawawalang piraso ng puzzle. And finally, narinig ko yun. Yun nga lang, at the wrong place and definitely at the wrong time. Pero seeing Raymond again, napaisip tuloy ako kung naka-move on na nga ba ako? O kinukumbinsi ko lang yung sarili ko na naka-move on na ako? Huwag niyo sana akong pag-isipan ng masama, Popoy at Bea. Hindi naman kasi ako expert sa love and relationship. Hindi naman ako sobrang talino para maintindihan at malaman lahat ng mga nangyayari. Madaling gamitin ang utak kung sa madali. Pero mahirap kapag nanlalaban yung emosyon. Pero Popoy at Bea, huwag kayong mag-alala. Pinaalis ko rin si Raymond. Sabi ko sa sarili ko, kung ano man yung confusion na nararamdaman ko, saka ko naiisipin. Ang mahalaga, mapalayas ko muna si Raymond. Kasi alam ko, andyan si TJ. Alam ko, nakita niya ang lahat. Nasasaktan na nga si Raymond. Nasasaktan na nga ako. Ayokong pati si Raymond ay madamay din. O ayokong pati si TJ ay madamay din. Si TJ ang dahilan kung paano ako nakabangon ulit. Kaya as much as I can,
Poprotektahan ko siya mula sa nakaraan namin ni Raymond. At higit sa lahat, mula sa sarili ko. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, ang kwento namin, Popoy at Bea. Maraming salamat sa oras na binigay niyo para sa akin at sana mabigay niyo rin ang oras na to sa 2 taong may kwento rin gaya ko. God bless and more power sa team ng MOR Entertainment. Lubos na gumagalang, Maymay. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, happy. Ayan na. Nakakaloka, bumitaw po ang internet ni Popoy. Pero mga kamarkada, yan na nga po ang first of the 3 stories na i-feature natin for this week hanggang Friday. Take note po ito po nga for today is kay Maymay. So tomorrow, ibang side naman yung maririnig natin. Side ni Raymond naman bukas. Anyway, so guys, wait lang. Hindi pa ako masyadong maka-move on sa mga ang daming nangyari. Una sa lahat, biktima si Maymay ng walang label. Okay? Pero bandang dulo-dulo, alam mo yon, nagtapat din yung si Raymond na mahal din niya si Maymay. So etong si Maymay na confused na naman ng bonggang-bongga. Honestly, binabasa ko yung mga binabasa ko yung mga comments ninyo and halo-halo yung mga opinion ninyo. Merong naawa kay Raymond, merong nanggagalaiti kay Raymond, meron naman na naiinis kay Maymay. Pero alam nyo guys, sa story ni Maymay, ang hirap kasi mag-judge kasi si Maymay may pinagdaanan. Si Raymond mukhang may pinagdaanan. Si TJ definitely may pinagdaanan. So, ang hirap magbaba agad ng judgment at sabihin kay Maymay na ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Kasi hindi pa naman natin alam ang nangyari sa lahat ng sides. Malay ba natin kung ano yung mga pinaguhugutan nila, di ba? Pero dito muna tayo kay Maymay. And so far, okay yung naging takbo ng storya, diba? Umayos, nagkaroon siya ng TJ sa buhay niya na matinong lalaki. Ngayon, ang problema is bandang dulo, na-confuse ang lola mo. Dumating lang etong si Raymond, na-confuse bigla ng bonggang-bongga. And you know what, guys? I think it's normal. Hindi siya sa pagiging, hindi siya sa pagiging weak ni Maymay. For me, it was a normal reaction. Kasi ikaw ba naman, Day? Sabi nga ni Maymay, di ba? May minahal kang lalaki, pinag-alayan mo ng oras mo, ng lahat-lahat, katawan mo, kaluluwa mo, for like how many years? Tapos, alam mo yon, sa ilang taon na yon, hindi mo narinig sa kanya yung magic words na mahal kita, na alam mo yon, sana tayo na lang in everything. Tapos biglang ngayon magpapakita, tapos biglang narinig mo yung matagal mo nang gustong marinig sa kanya. Kahit ako mako-confuse. Kahit ako parang, oh my God, finally sinabi niya. Oh my God, finally umamin siya. Pero wait lang Raymond, I have someone here. Pero alam mo yon, kahit ako mapunta sa sitwasyon ni Maymay, mako-confuse ako eh. Hi, Poy! Kamusta? Yes. Okay lang naman. Hindi, kinapos ng konti, no? Pero alam mo, mako-confuse ako only if, diba? If and only if you really have a special place in my heart. Yan. Mako-confuse ka talaga, no? Sa dami ng mga nakausap natin, sa mga personal experience ko rin, di ba? Mako-confuse ka lang naman kapag talagang isang tao, di ba? Pero kapag kahit pa nga magkarelasyon kayo noon, kahit ilang dekada, pero wala na talaga, di bumalik ka, may issue ka, pakiko. Di ba?
May mga ganyan. Pero kapag talaga merong isang tao di ba? Merong isang tao na para bang kayang-kaya niya na parang paibahin ang mga paniniwala mo, paninindigan mo sa buhay. I'm not saying na si Raymond yun para kay Maymay. Definitely that's a guy. No. Siguro kahit pa paano parang ganun. 'Di ba? Parang nagli-lead sa ganun. Kasi yung pagkakatapos ng kwentong ito ni Maymay, parang hayaan nyo na lang sila magkwento rin. 'Di ba? Baka may karugtong pa I don't want to preempt, 'di ba? Ayokong pangunahan na ano nga kaya naging ending nitong kwentong to. Tama ba? Tama ba, Bea? Parang tinapos ba ni Maymay na sila talaga ni TJ at so far parang pinaano niya lang. Itinaboy niya pa lang si Itinaboy niya si Raymond. Oo, tinapos niya with a pati tayo tuloy Nilagay niya tayo sa alanganin. Binitin niya tayo. And you guys, huwag niyong isisisihin si Maymay na ma-confuse. Kasi parang young love pa yung meron sila ni ni TJ. Bago-bago pa to. Hindi ito yung relasyon nila ni TJ. Hindi ito yung tinaon na. Alam mo yun, bago pa So medyo vulnerable pa. Masasabi nating madali pang basagin, madali pang ma-shake, alam mo yun? Pero alam mo, Bea, maapektuhan ng nakaraan. Pero alam mo, sa napansin ko naman, kahit pa bago, di ba, kahit bago ito, kahit medyo complicated dahil nga merong anak sa pagkabinata, itong si TJ, ang tanong ko naman din kay Maymay o sa mga naka-experience dito, gaano rin ba kalalim yung pinanggalingan nyo ni Raymond? Di ba wala nga kayong label? Di ba? Walang label po pero ramdam kong hulog na hulog tong si Maymay. Yes. Sino ba naman magpapakatawa ng 2 taon po? Diyos ko naman, Maymay. 2 taon. Naglalandian kayo, naglalambingan, nagyayakapan, naghahalikan, tapos walang I love you. Pero friends, 'di ba? Pero lumabas ngayon na meron ka ng sinisimulan sanang bago. Hay buhay. 'Di ba? Parang pati ako parang sumakit ang ulo ko ngayon Parang sumakit ang ulo ko sa pagkakatapos ng kwentong ito ni Maymay. Pero sabi ko nga po bago tayo magpatuloy at magbasa ng mga komento mga kapamilya, iniimbita na po namin kayo as early as now na sundan ang mga karugtong nitong kwentong ito bukas at sa Biyernes. This is a 3-part story. Special offering po ng Dear MOR for whatever reason. For no reason at all. Dahil nga po kasi 2022 na. Pero meron ho talagang kumbaga. Diba? May mga ganitong kwento na darating sa sobrang haba. Sandali nga. Hindi kaya ng isang maghapon, hindi kaya ng isang programa lang, 'di ba? Isang araw na programa. Bukas susundan po natin 'yan, Ayan, kaya nako, i-commend na muna natin in fairness sa napakahabang papel na kanyang ginampanan kanina si Chico Martin. Si Chico, ang daming in fairness, thank you Chico Martin Kakainis ka At take note, hindi lang to Maymay Raymond TJ story. May Chico at Chino. Ba yan? Kasi nilalandi siya ni Chino. Nakakaloka tong mga to. In fairness, I love Chino. Ang sarap magkaroon ng mga best friend na ganun, no? Oo, yung may talanditan. Real talk pero fun pa rin. Oo. Anyway, magbasa na tayo ng mga comments natin kasi ang dami-dami na nagko-comment ko. Sabi, unahin natin si Gian Rish Miller. Mahirap lagay niya kasi parehong may pananagutan si TJ tsaka si Raymond. Siguro piliin na lang niya kung ano ang tama. Ano nga ba tama? Isang tabi muna. Ano nga ba tama? Sino ba tama dun sa dalawa? Isang tabi muna niya yung puso niya at mamuhay ng tama na walang nasasaktan na iba. Magsulog? Ganun? Hihintay na naman. Iiwan pareho, ganun. Ayan, sabi niya, says Lanyog, Raymond is a hard habit to break for Maymay. Very well said. Diba? I think he is.
Kiss. Di ba kanina may comparison pa, no? Pahapyaw na comparison. Parang pa feeling rockstar daw itong si Raymond. Samantalang prim and proper naman itong si TJ. Magkaiba sila. Pero kahit pa nga sabihin mong meron itong isa madumi, alam mo na yung kayang i-offer. Pero itong isa bago, in pristine condition. Pero bakit pagka nagsalita itong sinasabi mong madumi na yan, ganyan, kumbaga markado na sa akin, may hindi na ginawa maganda, pero nagsalita lang sa'yo, nag-hello lang sa'yo, pinatawad mo na agad, in-entertain mo na agad. May mga ganyan tao no? Galit na galit ka. Pero kapag kakaharap mo na, sige na nga, ano ba, magsusorry ka? Kasi kung hindi ako na magsusorry, halika na magsusorry para sa'yo, sa akin. Oo, bati na tayo, I love you. Hindi mo pa ako sasabihin na I love you. I love you na. I love you too na lang sabihin mo. Ganon. Mga ganyan talaga. May nakilala ka ng ganyan, Bea, yung hindi mo matitiis na tao. Alam mo, Poy, ano bang may specific na tawag doon eh. Nakalimutan ko lang. Pero meron ganyan sa buhay ko na wala naman kaming wala kaming anything, wala kaming something, ganyan. Pero pag nakita ko siya or pag nag-message siya, parang na yung interest ko, parang, ganun lang. Pero hindi naman yung gagawa ko ng kalokohan, Yeah. Irresistible, parang ganon. Yeah, may mga taong irresistible, Parang, galit ka, inis ako sa'yo, bahala ka dyan, pero nag-hi lang sa'yo, parang, hi, kumusta ka na? Halika, kwentuhan tayo, let's catch up. Ay nako, ang cute ng buhay pero nakakainis kapag ganitong mga sitwasyon na yung pinapasok, di ba? Katulad ni Maymay, she's trying to move on doon sa kanyang next relationship na nga sana with TJ, pero here comes Raymond, di ba? Nagbabalik, may inaamin, mga salitang 2 years late na, pero parang ba't wala ka naman sa timing, Brad? Ang hina mo no. Alam mo, Poy, na-excite tuloy ako for tomorrow's episode kasi yung dulong scene kasi parang hindi naramdaman ko kasing desperation ni Raymond. So naka-curious tuloy ako, bakit ganyan ka na lang makangawa? Parang nung nakaraan, yabang-yabang mo, feeling pogi ka kay Maymay, tapos ngayon luluhod ka, magmamakaawa ka. Ano ba nangyayari sa'yo, boy, ha? Ano nangyayari sa buhay mo? Nangyayari sa'yo? Dahil hindi nagustuhan yung nangyari siguro, yung expectations niya doon sa marriage niya with Camille. Di ba si Camille yun? Na-karma Camille yun. Na-karma itong si Raymond. I don't know. Di ba hindi natin na alam. Ayan, pero siguro isa yun sa mga dahilan. Isa yun sa mga dahilan na sana si Maymay na lang. Pero what do you know? Ako, lagi kong sinasabi dyan, sigurado ka ba na kung si Maymay din ang pinili mo? Sigurado ka bang yung ideal kind of relationship, yun din ang lalabas? Yun din ang yung marriage? Di ba yung ideal marriage for you? Yun din? We may not know We may not know. Ito, sabi ni Jean Sheila, someone once told me, the opposite of love is not hate. It's apathy. Yan. Wala ka nang pakialam pag hindi mo na mahal. Kahit ang galit is a sign na may feelings ka pa. Ibig sabihin, hindi pa over. Oo. Ako rin, I believe that. Yung apathy. Yan yung opposite o kabaliktaran ng pagmamahal. Diba na capable ka pa rin. Siyempre, kilala mo pa rin naman siya. Pero yung mahalin siya, hindi na. Yung magalit ka pa sa mga ginagawa niya, sa successes niya, sa mga niya, parang wala ka nang maramdaman. 'Di ba? Wala ka nang maramdaman, parang wala na lang talaga. 'Di ba? I think parang ano bang pinagkaiba ng apathy sa indifference? 'Di ba? Na parang kaya ko pa rin magmahal pero hindi na sa'yo. 'Di ba? Gusto ko pa rin ginagawa ko kahit wala ka na, kahit pa yung mga ganyan. Para nag-grow na lang tayo apart from each other. Yan naman yung indifference, 'di ba? Na parang sige, nandiyan ka lang, parang okay lang, masaya ka o hindi ka masaya. Hindi ako makaramdam ng
saya for you. Hindi rin naman ako mainis kapag kapag happy ka na sa buhay mo. Parang wala na lang din talaga. Okay. So, ibig sabihin, may something pa rin. Ganon, no? Kasi nga sabi ko sa iba, affected na-confuse eh. Na-confuse ng isang Raymond. Anyway. O, sige. Basa pa tayo ng konti. Anong oras na ba? May time pa ba? Carry pa ba? Meron naman. Ito, basahin mo na yung kay Sergio Gonzalez. Pag binasa mo, alas 3 na pagkatapos. Hindi mo hinayaan? Yan ba yun? Hindi, yung masasabi ko. Yan, ang sabi niya. Hindi ko makita Si yan. Sergio. Ito na lang. Sabi ni Sergio, kung hindi mo hinayaan na makasal si Raymond, ay di sana hindi niya nararamdamang miserable ang buhay niya ngayon. Mahirap yung sitwasyon niyang makisama sa isang tao na hindi niya gusto. Ginawa niya lang ito dahil sa bata. Understandable naman yung part na yon, I think. So, ang masisisi pa rito ay si Maymay dahil di niya pinigilan? I don't think so. Hindi na, sabi ko lang, kailangan siguro din nating intindihin kung bakit umaarte ng ganun si Raymond is miserable nga siya. Miserable dun sa sitwasyon niya ngayon. I'm not saying na, okay, kampihan natin si Raymond. I'm just saying, let's give him, a little bit of sympathy. Empathy. Kung may apathy, sige, pa-empathy tayo. Pa-sympathy tayo. Hindi ko, ayoko muna. Sige, nakikisimpatya kami kasama ang aking buong pamilya kay Raymond. Buhay pa yung tao. Ayoko muna Our deepest sympathies. Ayoko muna kasi talaga i-judge. Okay, hanggat hindi ko nalaman ano yung nangyari kay Raymond. Alam niyo naman ako. Yeah. Maano yung aking pagiging marites. So, I need to hear all the sides. Hindi, pero for now, di ba, dun sa nangyayari, I don't think we can blame Maymay na hindi niya pinigilan. Who is Maymay naman din kasi? 'Di ba? Sino ba siya para pigilan si Raymond? Wag ka na magpakasal, wag ka na ganito. Si Raymond ang may hawak ng kanyang sariling pag-iisip. Siya may hawak ng kanyang sariling katawan. So I don't think it's fair na sana pinigilan mo Maymay na magpakasal siya. 'Di ba? Para ke? 'Di ba, para sa iyo, para sa sarili mong teka lang. Hindi naman maganda. Basa pa tayo ng konti. Basa na lang, Bea. Go. Sabi ni Ken Bayona, sobrang may hirapan si Maymay sa pagpili. Pero sana nga lang, tama yung magiging desisyon niya. At parang gusto kong malaman kung naging magjowa si Paul o si Chico at si Chino. Tingnan natin. Tanungin natin. Tanungin ko. Si John Patrick Bolima, sabi niya, hello sa inyo, Gwapopoy at Gandang Bea. Minsan talaga paulit-ulit tayong masasaktan at susugal para lang mahanap natin yung taong para sa atin. Ganyan talaga sa pag-ibig Laging kailangan nating sumugal at tanggapin kung anuman ang maging resulta kung saan tayo tumaya. Pagka nasaktan, iyak lang. Tapos, laban ulit. Mahanap mo din si Mr. o si Mrs. Right in God's time. Pa-shoutout naman ng mga kabugera ng Pasig Mega Market, sina Ate Olive, Mayan, Kim, especially kay Duday, na laging tulalay kay isip sa jowa niya. Ito pahabal ni Trina Loresca. Ang realization ko sa story ni Mai, need to separate na yung life niya with Raymond kasi kasal na yung guy. Dapat doon pa lang, hindi ka na malito. Isipin mo na, you need to start your new story with TJ, pero make sure na love mo si TJ at totally naka-move on ka na kay Raymond. To start it all, dapat patawarin mo na din si Raymond sa mga nangyari sa inyo before so you can close the story with him. So kayo pwede rin yun. Yeah, pwede rin. Close book na. Ibig sabihin, tapos na tayo sa Raymond story of your life. Dito na tayo sa TJ story or whoever story with Maymay na. Diba? Pero mga kapamilya, sabi nga natin, magtutuloy-tuloy pa ang kwentong ito bukas hanggang sa Biyernes. Kaya naman po, samahan niyo po ulit kami. Patuloy na i-share ang kwentong ito. Kung sakali medyo na late kayo kanina or napaaga kayo at kami ang na-late,
pwede nyo mong i-review ang kwentong ito. Di ba? Para bukas ay relate kayo sa pagpapatuloy ng aming Dear MOR trilogy. Yan. Ngayon yung hashtag natin, hashtag Dear MOR Happy, ha? Ano kaya hashtag natin bukas? Kaya naman mga kapamilya, huwag po kayong mangiiwan. Bukas magsama-sama, magkita-kita at magkarinigan ulit tayo dito sa Dear MOR. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea. At syempre mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please, stay happy.